Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon pa lang ako nakapag-start ng ngayon ba dahil kanina marami akong ginagawa. Ngayon, galing ako sa kwarto ni Uma at maglagay pa ako ng cover sa bed ni Philip para matulog yung mga anak ko dahil alas 8:30 na. Kasi po, na-stress ako dahil kanina si Uma. Kunti lang yung kinain niyang tinapay ang tagal pala niya natapos kanina. Paragi niyang hindi niya halos mailunok yung tinapay yung kinakain niya. Siguro nagkalimutan niya. Hindi ko alam. Basta, nung kahapon, before ako natulog, tinignan ko siya sa camera. Pero sa cellphone lang, gising siya. Gising yung mata niya talaga. Parang hindi naantok ba. Tapos palagi niya tinatawag si Martin. Tapos palagi siyang nagagalit siya dahil sabi niya may babae sa kwarto niya. Tapos pag tinatanong namin sino yan, hindi naman niya sinasabi yung pangalan. Siguro si Uma yung tao na yan na palagi niyang sinasabi, siguro, yan yung yung feeling ko lang, yan yung mother-in-law niya. Kasi, sa pagkakaalam ko, si Uma at yung mother-in-law niya, hindi magandang yung pakakisama sa kanya. Kasi palagi niyang sinasabi na, may babae niya, paalisin mo yan, palagi siyang galit ba? Tapos, yan naman yung naalala din ni Martin na hindi maganda ang relasyon kay Uma, yung lula niya daw. Yan yung mama ng papa ni Martin. So, hindi sila maganda yung nilang dalawa. Tapos, nakatira lang sila sa isang bahay. Kaya, yan ang pakiramdam ko na, yan yung palagi niyang sinasabi na galit siya, paalisin mo yan, palabasin mo yan dito, kukunin niya yung bahay, mga ganyan yung mga sinasabi niya ba. Wala naman din maalala si Martin na kagalit ni Uma ng mga ibang tao. Yan lang yung naalala niya na yung lola niya. Na kasi dito din nakatira yung lola niya noon, dito nakatira sila Uma hanggang ngayon, di ba? Sabi ko kay Martin, siguro yung lola mo ang niya. Tapos nung malakas pa yan, hindi pa yung nagkakasakit. Palagi niya sinasabi sa akin na hindi yung magandang relasyon ng mother-in-law niya. Ayaw sa kanya ng mother-in-law niya. Palagi nagagalit sa kanya, yung mga ganyan ba? Yun yung yan yung palagi niyang sinasabi na palisin mo yan, nagalit po talaga siya. Parang totoo yung nangyari ba na, alam naman natin na si Uma nagka-demensya na, dahil sa katandaan na din niya. Papalagi na lang kasi niya, paulit-ulit niya talaga yung sinasabi, yung babae talaga sa kwarto niya na palisin ko daw, palabasin ko, palayasin ko, iltapon ko daw sa basura. Tinatanong ko naman siya, baka masabi niya yung pangalan, hindi naman niya mabanggit yung pangalan. Pero sa pagkakaalam ko, pares po sila ng pangalan ng mother-in-law niya. Kaya ngayon, nahirapan po ako sa kanya bigyan kanina ng pagkain dahil natulog po siya. Noong una, naman siya, gising naman siya pagbigay ko noong una, pangalaw, hanggang 5 subo. Doon na siya nag-start na nakapikit. Sabi ko kay Martin, hindi ko talaga mabigyan si Uma ng pagkain. Tapos nag-alala na ako dahil konti lang yung kinain kanina, yung tanghalian niya at yung almusal niya. At yung 2 baso na binigay namin sa kanya na hindi din niya ininom. Pero nakainom na daw siya kanina ng 2 baso, sabi ni Martin. So ngayon, konti lang din yung nainom niya. Sabi ko kay Martin, itatry natin siyang painumin. Bahala na kung konti lang yung kinakain niya, basta marami siyang mainom. Kasi importante na di siya ma-dehydrate, diba? Ngayon, tinatry namin. Pero ganun pa rin yung mata, nakapikit. Tapos, siguro 2 baso na yung nabigay namin yung baso ni Uma ba na ganito ba? 2 na yung nabigay namin ngayon. So, 4 na yung nainom niya ngayon na baso na ganyan. At nakakain siya ng sabaw kanina kasi sabaw yung binigay ko. Yun nga lang, konti lang yung kinain, kinatulog. Tapos binigyan ko siya ngayon nitong itong parang yogurt ba. Kinain din niya, naubos na. At hindi ko binigay ito lahat ha. Nagkuha lang ako dito, tapos nilagay ko doon sa maliit na meron pang natira dyan, bukas naman to. Kahapon, kinuhaan ko to kahapon para kay Uma ngayon. At bukas naman itong natira. Para may laman lang yung tiyan niya ba. Kaya kunti lang talaga yung kinain niya ngayon. Ngayon, nagala ko na, pikit na naman. Bigyan ko sana ng tubig. Pikit na naman. Sabi ko, sige, okay lang. Namaya. Hindi pa naman ako matutulog. Mamaya, bigyan kita ulit. Kasi magasikaso pa nga ako sa mga anak ko. Buti na lang nakapagluto na ako kay Martin. Nabigyan ko na si Martin ng kanyang pagkain. At si Philip naman ay, matulog pa. Kain ko na ba? Sabihin ko na matulog na kaya alas 8 siya na.
Dapat hindi sila late matulog. Sobrang late matulog kay bukas. Ano na yan? Wala na yan gana ano ba? Tayo ba? Mga bata. Kailangan ko pa kabiran yung belt niya kay tinanggal ko kanina kay maglaba kasi ako. At ngayong gabi maglinis ako dito, magmapa ko dito sa baba, sa kusina namin sa taas. Kaya kahapon sana yun, hindi ko nagawa. Kaya ngayong gabi ko gagawin kaya hindi pa ako inaantok. Punta muna ako sa taas. Ano ko to sa bed ni Philip. Ilagay ko to sa bed niya. Inayos ko tong bed ngayon ba? Baka may bisita na naman tayo, no? Pupunta dito sa Oliver. Eh, joke lang eh. Minayos ko lang siya kay nilabhan ko yung cover niya. Ngayon, hindi ko muna siya lalagyan ng cover kaya wala naman matulog dyan. Maghiga ba? Saka na lang pag may bisita. Hindi ko naman alam kailan pa ulit mag-overnight si Oliver dito. Kung dito pa siya matulog sa birthday ni Fiona, hindi ko pa alam. Wala pang plano, tagal-tagal pa naman. Sa March pa. Ayan. Yung ano ko. Si Fiona nasa loob ng ano namin. Ay, awa. Aray ko. Nilabhan ko tong ano ko. Ayan. Tingnan pa rin yung mga anak ko. Maliliit pa sila dyan. Ngayon mga dalaga, binata na. Ito yung dadalhin ko sa taas, mga nilabahan ko. Tapos na siya. Dalhin natin sa taas. Palagi na ako naglalaba ba. Ako na talagang mananalo nito. May award na ako. Ako yung pinakamasipag maglaba. Pinakamasipag maglaba sa Germany. Si Mami Rose lang. Tingnan po ninyo. Ang ganda ng weather namin dito ngayon. Umaraw. Sa wakas. At hindi masyadong malamig. Ito na ata yung sign na maglilinis ako sa likod ng bahay namin. Pero mamaya na dahil paliguan ko pa si Uma. Yan. Ang ganda ng weather. Thank you, Lord. Kumusta na po kayong lahat? Ako po mag-prepare na para dinner ni Martin. Dahil itong week na to, si Martin ay panggabi. At yung trabaho niya hanggang Sabado pa ng umaga matapos. Ngayon, Martes pa lang ngayon. 4 na gabi pa. 4 na gabi pa magtrabaho si Martin. Hindi madali ang night shift. Bakit? Pagod din na, lalo na si Martin na may edad na. Minsan hindi siya nakatulog ng maayos. At hindi din siya nakakatulog agad pagkatapos ng trabaho. Kailangan pa niya mag-antay ng ilang oras bago siya antukin. Yan ang problema niya pag tinggabi siya. Kasi hindi siya makatulog agad. Pag uwi niya, hindi siya makatulog agad. Minsan alas 11 na siya matulog. Minsan alas 12. Uwi siya sa bahay. Pagkatapos po ng night shift niya, ano po yan, alas 6 matapos yung trabaho niya. Darating siya sa bahay mga 6:15 na. Lapit lang naman yung company nila dito. Kaya lang pagdating niya dito, hindi yan siya makatulog agad. Kaya ang ginagawa niya, maglalaro yan siya sa computer niya. Minsan nag-grocery yan siya mag-isa. Siya mag-prepare ng mga baon ng mga bata. Siya maghatid ng mga bata. Kasi gisingin lang niya ako pag ano na. Tulungan ko siya ba mag-ayos kay Fiona. Ako ang mag-ayos kay Fiona. Damit ni Fiona, prepare ko. At siya yung maggawa ng baon ng mga bata. Siya din ang matawag yan siya maghatid. Kaya ano lang talaga ako maghatid ng mga bata pag umaga si Martin sa trabaho. Yan ako maghatid sa kanila. Pero pag panghapon si Martin sa trabaho at panggabi, ayun, naghiwa ako ng patatas. Kasi magulay tayo ngayon. Pesta pala sa amin nung linggo ba. Grabe ang saya-saya doon. Daming bisita nila mama. Mga kapitbahay namin. Nagpalit yun si Rafaela dahil
ano man, pasalamat ba sa mga grasya na tanggap at naipasa din niya yung kanyang exam. Yeah, pasalamat na din. Naghanda talaga kami kasi yung mama ko nagpanubina yan sa bahay namin ba tuwing pesta. Yeah, kahit konti lang kung walang pera, konti lang hikay ba yung handa, konti lang. Kung may kaluwag-luwag naman ay magbili din ng mga karne. Depende lang sa budget. Dahil marami din tayong mama at papa ko wala may mga trabaho na sila, mga senior citizen na. Yung mama ko 62 o 63 na. Tapos yung papa ko 66 ata, mag-66 siya. Ngayong year na to, or 67 ba. Mga senior citizen na. Tapos wala na mga trabaho. Yung papa ko, may tanggap naman na pensyon. Konti lang din. Kasya lang. Pang tulong din sa gasto doon sa bahay. Tulungan kami. Kapatid kong lalaki, punta dito, may trabaho, mayon siya. Tulong din siya magbigay din yun siya kay mama ng pera. Kaya meron ba kaming dalawang estudyante doon na ano ba yung pinapaaral, tas wala na ba yung mamagpapa, kami na mga pamilya, kami na nagsustento sa kanila pag may mga project sa eskwelahan, mga bayaran, tulungan in town sa mga bayaran. Tas yung panganay, na yun, binata na yun, 18 years old na yun. Yung mama ko, grabe yung mag-alala sa mga anak ng kapatid ko ba? Yung kapatid ko namatay. Kaya sabi niya, hindi na lang daw siya pupunta dito pag ikasal si Raquel. Kay yung mga bata, yung dalawang pamangkin ko doon, siya maiwan ba? Mag-alala siya ba? Naiwan ba? Nag-aaral ba yung dalawa? Ayan, tapos na siya. Nahiwa ko na yung gulay natin. At nilagay ko na para ma-start ng magluto. Kaya matagal pa to, 2 hours pa to. Mahina lang yung niya. Para hindi ma-overcook mga gulay. Kaya kailangan ko na siyang i-on para mamaya pagising ni Martin, luto na siya. Masarap po yan. I-try po ninyo. Hindi ko alam kung meron na po nakapag-try nito lutuin kasi ilang beses ko na din itong sinishare dito sa aking YouTube. Hindi ko alam kung meron nang nakagawa kung yung nila, kung masarap pa, hindi. Para sa akin masarap siya. Naubusan na pala ako nito. Ito yung sabon para sa dishwasher. Ganito po yung itsura niya. Bango siya. Ito ko nilalagay. Hatiin ko kasi sa baba din. Ubos na din. Isa lang yung binili ko. Sabi ni Martin sa Lidl ko daw bilhin kay doon daw. Maganda daw sa Lidl. Hindi mo na pumunta ng Lidl. Hulog na. Sa Rossmann ako nang bili. €3.59 to. Hatiin ko dito. Ito naman sa baba. Kasi dalawa yung dishwasher namin dito sa taas at kay Uma. Hindi kasi pwede gamitin yung normal na panghugas na plato, yung sabon pa kasi siya bumubula ba. Mabasa pa yan dyan yung sahig pagalitan pa ako ni Martin. Hindi ko pa naman na-try kasi talaga ako tinitingnan ko talaga kung naubos na yung ganito namin. Buti na lang may dalawa pa man sa baba. Sabi ko kailangan ko na magbili bago na naman ako pagsabihan ni Martin na hindi ka na naman bumili nito kasi napaka-importante. Araw-araw naggamit ng minsan kasi nakakalimutan ko. Sabi niya palagi ka sa city. Tas, yeah. Yan na bala yung pinupunta ko doon. Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and
your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. You're Dito na ako. Sundo ko na yung mga anak ko. Sa hello, Isman. Hello. Hindi na maka... Dito si Philip. Kahapon din, dito yan siya. Normally natapos yan siya alas 3, no? Tapos pumunta siya dito kasi gusto niya sumabay sa amin pa uwi. Hmm? What is that? Laki no, anak ko eh. Mama, Punta hast du kami. ein Zettel bekommen? So was? Von der Maus. Hmm? Von der Maus. Okay. Weil die Frage war, Si Philip, mayain po yan siya, no? Hindi yan siya masyadong, ano ba, sumasama pag binidyo. Si Michelle nasa bahay na. Si Martin natutulog kay panggabi. Yeah. Hmm? Schokolade. Und Mama? Si Fiona nagutom siya. Pakainin ko muna sila ito ni Philip dahil wala naman kaming gagawin sa bahay. Tambay muna kami dito sa Bikere. Fiona, hello? Philip, hast du Hände gewaschen? Komm, sitz an die Seite bitte. Ngayon, kain na. Tag-isa sila ni Philip. Caprese at itong Choco-Brötchen. Meron siyang chocolate sa loob. Yan ang gusto nila. Mach mal erstmal deine Jacke aus. Oder ein bisschen open. It's warm hier. Mga gutom. Kaninang alas 7 pa yan sila imedya hinatid ni Martin. Tas ngayon alas 4 na. Tagal na sila matapos sa eskwelahan. Doon man yan sila kakain ng lunch. Hindi nila ako naintindihan, no? Wala silang pakialam na nagsasalita ako dito. Meron po akong Goldilocks na polvoron assorted. Ito yung kaunahan na makatikim ako nito lahat. Itong ube, pinipik, cookies and cream. Kasi yung natikman ko yung classic lang. Ito yung kaunahan. Sarap pala ng nila. Ito yung paborito ko ay yung classic. Masarap din yung classic. At yung ube din. Sarap din yung ube. Ito yung ube. Oh. Ito ube. Natikman ko ng ube. At ito ang cookies and cream. Yan siya ang cookies and cream. Yan. Ito malalaki. Meron din siyang malaki na ganito. Classic. Yan siya. Ang sarap niya. Polvoron. Tingnan po ninyo, hinatid ni Lovely kanina dito sa bahay. Star Margarine kay magawa ako ng tawag niya na hot cake. Nung ginagawa ako ng hot cake last week, hindi masarap. Kulang ang Star Margarine. Nilagyan ko lang siya ng butter, pero hindi talaga siya masarap. Ito talaga yung dapat i-partner sa Filipino hot cake. Tapos may saba tayo, may cheese cream, at itong kalamansi na tang. Gusto ko to siyang itry ngayon. Mahilig po talaga ako sa kalamansi na juice, na ano ba, ganito ba? Tang ba? Kaya, timplahin natin to at ipainom din natin kay Martin pagkagising niya. Yan yung natin. Filipino. Ngayon, magawa na tayo ng Dubai chocolate. Ito yung gagamitin natin. Siyempre, lalagay natin dito. Ano natin siya para matunaw ba? At bago yan, ito ang kailangan natin. Saan ba yung ko? Kailangan natin to siyang ang tawag yan ilagyan natin siya ng butter. Natin siya, lutuin natin siya sandali. Igisa natin. Nakita ko po sa inyo kung paano. Nakita ko lang din to sa TikTok, ha. Ginagaya ko lang sila. Nabili ko to siya sa Turkey Supermarket. Ito ay kadait. Basta, yan na yan. Hiwain muna natin siya. Para siyang para siyang bihon ba? Yung bihon na.
siya dito, guys. Hiwain natin. Saan yung chili? Hiwain natin siya. Kasi nakita ko sa TikTok, hinihiwa siya ng maliit. Ganito ba? Oh. Tapos, igisa natin siya sa butter. Nabili ko lang to siya sa Turkey Supermarket ba. Sabi ko, try ko nga gawin ng Dubai chocolate. Kasi marami naman gumagawa. Tapos, ito yung mga gamit niya ng mga chocolate ba na. Tapos, meron naman tayo dito ng ano, form. Sabi ni Fiona, sige, pag nagawa mo yan, mama, itatry ko siya. Kasi, ayaw ni Fiona kasi, ano eh, kulay green kasi yung nasa loob ng ano, Dubai chocolate, ayaw niya. Pero si Philip, gusto. Hindi ko maintindihan yung amoy niya. Para siyang, ano ba? O, para talaga siyang bihon, oh. Ayaw kong tikman, eh. Saka na pag na, ano na. Ano ba yan? Nagkalat naman ako dito, eh. Lagay mo natin dito sa ano. Nagkalat na ako ba? Ayan. Natawa ko kay Raquela ba kay gusto talaga niya i-try itong Dubai chocolate. Gusto sana niya magpadala ako kay Dong. Inko si Dong, ano man, sa Davao man yun si Dong uwi. Di man yun dadaan sa Cebu. Matunaw. Mainit pa sa atin. Ayan. Lagyan natin ng butter. Ito. Or margarine. Pwede din. Ito yung meron kami. Ito yung available dito sa bahay. Anuhin ko naman siya. Ito mo yung unahin kung anuhin ba. Bago itong, kasi madali lang naman ito siya matunaw. Siguro ganito kadami lang. Ganito kadami lang din yung nakita ko sa ano. Ganyan lang. Tama na yan. Hintayin lang natin siya tawag yan eh. Dapat kasi nahiwalay-walay yan siya oh. Kanina ko sana ito gagawin. Kaya lang nagluto ako ba. Si Martin, ano pa rin, trabaho pa rin pang gabi. Ako na lang gising dito sa amin. Ay, si Uma pala gising pa. Si Uma, ano na siya. Medyo okay na siya. Hindi siya katulad nung kahapon at isang araw na lagi na natutulog. Kanina natulog siya pero hindi masyadong matagal. Yan, lutuin muna natin siya na magkulay, ano siya ba? Magkulay brown at parang crispy na siya ba? Dapat palagi siyang ano, di ukay-ukay. Parang kulang yung butter. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Ayan na, nilagay ko na siya. Patunawin muna natin to. Limang ganito muna yung ni-try ko. Kung kasya ba siya. Para hindi masayang yung ano ba, chocolate natin ba. At ito na siya, oh. Ipa-crispy ko pa siya konti kasi hindi pa siya masyadong crispy. Kasi pagkagap mo sa Dubai na chocolate, ano siya, crispy siya pag ito. Ito ang ano ba, crispy to siya. Kaya patigas-tigasin pa natin to konti. Nangalalay na yung kamay ko sa sigig ano. Nilagyan ko na siya ng nilagyan ko na pala nito. Naubos na. Yan. Excited man ako eh. Ano kayong sasabihin ng mga anak ko bukas? Ano kayang sasabihin ni Philip at ni Fiona? Si Philip kasi natikman na niya to. Si Fiona hindi niya tinikman.
Kasi hindi daw masarap tingnan. Crispy lang muna natin siya konti. Para perfect talaga yung ating Dubai chocolate. Bukas ko na lang po ipapakita po sa inyo yung resulta kung ano yung kinalabasan ng ating paggawa dito ng Dubai chocolate. Kaya bukas na lang kasi matutulog na ako. Nantok na ako yung mata ko. At i-end na lang din natin dito dahil medyo mahaba na. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi po kayo magsasawang panoorin si Mami Rose. Mag-iingat po kayo palagi. Bukas po ulit. Bye!